BP Sara, hindi na makatatakbo. Hindi na daw makakatakbong presidente si BP Sara, sabi ng mga. Pero tama sila. Tama po sila, hindi na makakatakbo si VP Sara sa pagka-presidente. Alam niyo kung bakit? Hindi niya na kailangan tumakbo, kailangan na lang niya umupo. At iboboto na siya ng taong bayan. Kahit hindi na mag-effort yan, wala siyang kalabang matino. At alam na ng taong bayan, hindi nyo na maloloko yan, na yung ginagawa ninyo kay VP Sara Duterte ay isang kalokohan lang. Mantakin mo na kailang attempt na kayo mula doon sa PI. Alam niyo yung PI? Yung People's Initiative. Yung babaguhin ng konstitusyon para maupo ang kanilang hari. Yun. Pero kahit anong paglabas nilang pera at pagbibigay suhol nila doon sa mga kongresista, nabuking at sablay. Yun. This time, meron na naman silang bago. Pero pagkatapos ng PI, sinundan niya ng impeachment. Hindi na naman effective yung impeachment na yan. So siyempre, meron na naman silang mga bagong pautot. Tulad ng at siyempre yung na yon, hindi naman sa timing hindi sa timing na may lumabas na whistleblower. Pero mamaya ipapaliwanag natin yung mga kasinungalingan nitong mga grupo na ito. Magkakasama na po sila, pinangungunahan niya ng mga NPA. Alam niyo naman itong mga NPA, itong mga makakaliwa, ay galit na galit kay VP Sara Duterte. Yan ang mga may ayaw kay VP Sara Duterte. Lalong-lalo na yung mga makakaliwa. Halimbawa, katulad ni Marcos na isang mahinang nilalang. Ngayon nga, marami na nagsasabi na tila marami ng kontrol ang mga NPA sa loob at labas ng gobyerno. Bakit? Mahina ang presidente. Kukuya-kuyakoy. Pagising, sabi nga ng kanyang kapatid, paano mo ba naman mapipigilan yan kung ganyan ang iyong kapatid? Di ba? Sabi ni Senator Amy, paano mapipigilan yung ganyan kung ganyan siya? Hindi po ako nagsabi niyan, si Senator Amy. Huwag ko kayo magagalit sa akin, kayo mga loyalista. Huwag kayo magagalit. Magalit kayo doon sa kapatid. So, yan ang gustong-gusto ng mga NPA at mga makakaliwa. Yung madali nilang mauto. Tulad nyo. Kayong mga kayong mga Gen Z. Yung mga kulang sa arugang Gen Z. Dahil yung kanilang tatay at nanay nag-aaway at yung tatay nila may kabit. Yung nanay nila o di kaya yung nanay nila pinapatos yung driver. Kaya kulang sa mga aruga yung mga Gen Z na yan. Marami nga dyan, naging na eh. Real talk? Yan ang real talk sa inyo. Diba? Sakit ba? Masakit? Ganun talaga ang buhay. Minsan masakit. Pero minsan masarap din. Bakit naman itong mga ayaw sa kanya? Ito kasi mga alam nyo, ito mga kakampwet, ito po yung mga minegosyo sa gobyerno. Nawalan sila ng posisyon nung nakaraang panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon na sila ay nakabalik na sa panahon ni Marcos. Na dating kanilang binabatikos, ngayon tuwang-tuwa ang mga tuwang-tuwa ang mga kakampwet. Kasi alam mo yung mga kakampwet na yan, sila po ay mga double standard na mga nilalang, di ba? Galit na galit sila sa mga, sabi nila, babaero daw si Pangulong Duterte, kesyo daw. Pero hindi man lang sila nagko-komento kay Rapi Tulfo. By the way, hindi ako nagsabing babaero siya, Yung mismong kapatid niya rin, ako po. Laging kapatid na nalalaglag, Ba't kaya ganun? Buti na lang yung kapatid ko, hindi ako nilalaglag. Wala naman kasi malalaglag sa akin, Laglag na kasi ako, Ano sabihin ng kapatid ni Rapi Tulfo, okay lang naman maging babaero, wag lang lalakero. Sa bagay. Di ba? Sa bagay, kasi kung lalakero si Senator Rapi Tulfo, medyo masagwa, Pero again, yan yung sinasabi nating double standard. Etong mga bakit? Dati galit na galit sila kesyo ang dami nilang pinaparatang kay Pangulong Duterte sa pagiging babaero, pero dito sa kanilang tila magiging kandidato, hindi man lang sila umimik, di ba? Hindi naman natin sinasabing totoo yun, Pero ang sinasabi lang natin, bakit tila hindi ata kayo umiimik ngayon? Di ba? Yan ang double standard, Pero ngayon nga, todo-todo sila na i-disqualify si VP Sara Duterte kasi that's the only way para manalo sila. Dahil alam nyo, ladies and gentlemen, kahit sa tindi ng mga paninira ng mga tao kay VP Sara Duterte, grabe ang taas ng kanyang ratings. Alam nyo, tatadta rin nila to, expect more. Baka mamaya ko ano na ibintang sa kanya na, di ba? Malay nyo, siya kay Rizal, siya kay Nino, yung mga ganong pagbibintang. Malay nyo, may lalabas siya na whistleblower, di ba? Mahilig sila sa blow, Alam mo naman yung mga yan, Blow, alam mo yung ay, nako, i-google ninyo, pero ilang grupo lang ang nakakalam ng ibig sabihin ng ito, anyway, pag-usapan natin to,
Itong balita na to. Tila may bagong whistleblower at bagong pasap laban kay VP Sara. Ang revelasyon, suportado umano ng mga pogo at ang ng bise. Take note, ikinabit nila yung Pogo. Kaya pala sila todo-todo nasira nun sa Pogo. Which is totoo naman. Ako, ayoko talaga yan. Di ba? Kaya nila idinawit si Harry Roque at kung sino-sino pa para i-connect nila eventually yung Pogo kay Pangulong VP Sara Duterte. Pangulo na itawag natin yan. Pangulo na yan. I claim it. Na presidente na yan si VP Sara Duterte. Oh, yan ang kanilang kanila pong inaano ngayon. Na siya ay produkto ng China, produkto ng Pogo. Diba? Yan ang kanilang packaging ngayon. Narito ang exclusive agenda report ni Dexter Ganiben ng Abante. Submitted na sa Taguig Regional Trial Court ang notarized na 5 pages sworn affidavit ni Ramil Lagunoy Madriaga na nagpakilalang dating intel officer ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at Ninoy Davao City Mayor Sara Duterte. Sa affidavit, idinitalye kung kani-kanino napunta ang confidential ni VP Sara noong 2022 na isa sa naging ground ng isinampang case noong nakaraang taon. Meron siyang kwento dito sa affidavit niya na yung pera inabot sa kanya doon sa area sa Ultra Pasig sometime December 2022. Minsan nagatid din siya sa parking ng ombudsman. Tapos somewhere sa Laguna sa isang mayor. Pero hindi niya na-meet yung mayor of course, no? Tapos sinatid niya rin sa isang comedy bar. Na kung saan pagmamayari or madalas nakatambay yung mga classmates sa College of Law ni VP Sara. So siya yung delivery person. Bagman na matatawag natin. Naks naman. Saad sa notaryadong sinumpaang salaysay, 4 na duffel bag na bawat isa ay naglalaman ng 33 hanggang 35 million pesos. Bukod pa iyan sa anya'y 1 bilyong pisong i-deliver niya noong Pebrero 2020. Take note mas malaki ito. Nilakihan talaga nila eh. Mas malaki kaysa doon sa delivery ni Sally ko. Ito ganito ito mga kakampet, mga legal inumin, mga analyst nila. Mantakin nyo, nung panahon na si Saldi ko nagsalita, di ba? Kini-question nila yung, paano mo binitbit yan? Ang bigat-bigat niyan. Nagkasya ba yan? Ganyan yung mga yan eh. Lalo na nasa media, pag nag-uusap-usap sila sa mga podcast nila, magkakasya ba yan? Oh, lalo niyan, dyan sa hindi ko na nasasabihin, dyan sa Alliance, marami dyan, mga tsaka marami rin dyan, mga komunista. Di ba? Oh, sabi nila, kesyo daw, hindi magkakasya yan. Ngayon, eto, basta na lang nilang tinanggap. Mantakin mo, mag-isa lang siya nag-deliver. Dala-dala pa sa comedy bar. Maleta. Papasok ka ng comedy bar, may dala-dala ka maleta. Eto kung ikaw magpapadeliver ng sobrang laking pera, bakit pa dun sa bar? Pwede naman sa mas maayos-ayos, dun sa bahay. Pera yan eh. So, siyempre yung movements, basta ko naman yun. Yung galawan, nung pera, siyempre lilimitahan mo. Diba? Hindi mo pwedeng, alam mo yun, magdi-deliver ka, hindi nga lang 1 milyon yan eh. Kahit nga, kunwari halimbawa lang, may magdi-deliver sa akin 1 milyon. Hindi ko pa pupuntahin sa bar, pare. Kita tayo sa bar, Doon mo sa akin iabot yung 1 milyon. Eh, paano ko mapainom ako? At tapos may umupo pa sa tabi ko. Hawak-hawakan yung ko. Wala ba? Diba? Delicates. Siyempre, kung ako magpapadeliver ng pera, sa bahay ko papadeliver. Dito, diretso na sa anong tawag doon? Yung sa lagay ng pera, wala kasi kung ganun eh. Bolts. Ano yun, bolts? Sa Katarungan Village, Muntinlupa City, na mismong ang dating Pangulong Duterte ang tumawag sa kanya para kumpirmahing natanggap na ito ng taong dapat makatanggap ng pera. Si Pangulong Duterte talaga tatawag sa'yo. Ka talaga. Yan. Tatawagan ka ni Duterte. Andiyan na yung pera. Presidente ka, tatawag ka, sasabihin mo, nandiyan na ba yung pera? Sino? Alam mo, yung kwento pang halimbawa lang, aminin natin totoo. Kunwari, totoo yan. Sige, totoo aminin ko, totoo. Ako mismo tatawag eh. Bilyon-bilyon yung pera, tatanong mo sa tao, na-deliver mo na ba yung lagay mo sa akin, yung pera? Siyempre mag-uutos ka. Una raw siyang pinakilala sa mga Duterte noong 2016 campaign period at nang manalo ay itinalaga siya bilang counterintelligence agent sa National Security Council at tumutok sa Oplan Double Barrel. 2018 nang pinakilala siya kay Ninoy Davao City Mayor Sara Duterte para magbigay ng mga intel report sa kandidatura nito sa pagkapangulo. Inatasan din daw siya ng Vice Presidente para ang dami kong kilalang ganyan. Isang kalbong walang ngipin. Panay ang picture nung kay VP Sara Duterte. Pwede ba natin sabihin na nagdi-delivery ng ngipin? O nagdi-delivery ng lalaki kay VP Sara Duterte? Alam mo yung mga picture na yan. Ano, ibig sabihin, jowa ko si Ivana kasi may picture kami ni Ivana. Pwede ko ba sabihin yun? Nang ingangan kami? Hindi. Yung picture, ano yan sa totoo lang, Vice President yan, napakasikat niyan. Kahit saan pumunta yan, lahat nagpapapicture dyan. Kahit sino, ay nagpapapicture dyan. Can they claim something and prove something na? Kasi ganito kaya, totoo to.